Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta kayo? Naka-recover na ba tayo sa ilang araw ng fasting? Okay. Purihin po ang Panginoon. Kaya nang umaga ako'y gutom na. Sabi ko, Mama, breakfast na tayo. Sabi niya, maghintay ka. Ang pag-ayuno po talaga ay nagturo sa ating magtiis, maghintay. Tinutuwid tayo nito sa mga ating mga sarili. Ano po? So, salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay Good Friday. Ito ay tinatawag ding Holy Friday o Black Friday. Bilang paggunita sa pagkakapako at kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pagkatapos siyang dakpin at pahirapan ng mga sundalong Romano noong 30 AD. Ang Good Friday is a Christian holiday at bahagi ng Paschal Triduum na ginugunita ng mga Kristiyano sa buong mundo. Bagaman sa pangkalahatan, ang Good Friday ikinikilala na araw ng kamatayan ni Jesus, sa iba po o maaring sa marami, ito ay pinaniniwalaan nila na literal na kamatayan ni Jesus. Na para bagang sa araw na ito, ipatay daw ang Diyos at taon-taon ay namamatay si Jesus. Samantalang para sa ating mga tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi po ganoon. Gusto ko pong linawin na minsan lang namatay si Jesus at ang kanyang pagkapako at kamatayan sa krus mahigit 2,020 taon na ang nakararaan ay minsan lang at sapat na kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Bagaman ito'y kapakipakinabang lamang para sa mga pinili at pinaging banal ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na pagkatapos mamatay, si Jesus ay nilibing, subalit muling nabuhay pagkaraan ng 3 araw. Nagpakita, nakisalo at nakasama ng kanyang mga alagad bago tuluyang umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa mga hinirang at pinaging banal dahil sa Kanya. Ang 4 na aklat ng Ebanghelyo, mga kapatid, mula Mateo hanggang Juan, bagaman iba't ibang may akda at isinulat sa magkahiwalay na panahon, ay nagkakaisang ipinakita kung paano ang Panginoong Jesus ay sinugo ng Diyos Ama, ipinanganak sa katawang tao, nakisalamuha sa mga mortal, nangaral, ipinakilala ang Ama sa pamamagitan niya, gumawa ng mga himala, nagministeryo at naging masunurin hanggang kamatayan upang bigyang katuparan ang layunin ng Diyos Ama. Para sa mga Easter-observing Christians, ang buong sanglinggo bago ang Easter Sunday ay tinatawag na Holy Week. Ito ang kinagisnan na ginugunita at pinagdiriwang ng marami sa atin. Kung saan sa Western Christianity, Holy Week begins on a Palm Sunday na sinasabing ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem hanggang sa Easter Triduum na kinabibilangan ng Maundy Thursday, ang washing of the feet and Lord's Supper. Ang Good Friday, commemorating the crucifixion and death of Jesus at nagtatapos sa Easter Sunday, ang resurreksyon o muling pagkabuhay ni Jesus. Sa lahat ng mga araw na ito, ang pinakamalaga at tinatawag natin na may labis na pasalamat sa Diyos ay ang Good Friday. Ito ang araw ng matinding sakit at paghihirap na naranasan ni Jesus, hanggang siya ay maragutan ng hininga doon sa krus ng Kalbaryo, bilang sakripisyo at pag-aalay ng kanyang buhay para sa ikaliligtas ng mga pinili at tinawag na mapabilang sa sambahayanan ng Diyos. Dito naganap ang tinatawag na the last 7 words. At ang una sa mga ito ay ang paksa ng ating mensahe sa umagang ito. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nalalaman ang kanilang ginagawa. Si Jesus ay ganap at dalisay. Dumaan sa panunukso ng dyablo, subalit hindi nagkasala ni minsan at nanatiling walang kapintasan. Inako niya ang parusang nararapat para sa mga makasalanan at buong pait na tinanggap ang puot ng Diyos sa kasalanan doon sa krus. Ibinilang ang kanyang sarili na nahaing andog para sa ating ikaliligtas. Lahat ng panunuya at paghihirap, maging pisikal, pangkaisipan, emosyonal at lahat ay tiniis niya, bunsod ng kanyang malabis
na pag-ibig at kahabagan sa mga napapahamak. Ito ang araw ng matinding sakit at hirap na naranasan ni Jesus. At sa kabila ng kapighati ang kanyang pinagdaraanan ay nagawa pa niyang ipanalangin sa Ama ang lahat ng makasalanan. Ikaw, ako, tayong lahat mga kapatid, kasama na si Judas na nagkanulo sa kanya at 10 ng mga Romano at Hudyo na nagpahirap sa kanya. Ang batayang talato po natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Luke 23 verse 33 to 34. Sa Lucas chapter 23, 33 to 34. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na Bungo, ipinako nila si Jesus sa krus. Ipinako rin ang 2 kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bilang paggunita sa dakilang pag-ibig at kahabagan at mabiyayang pagliligtas ng Diyos, sa atin ay mahalagang alalahanin natin ang mga huling sandali sa buhay ni Jesus. Ganon din ang mahuling salita na kanyang binanggit habang naghihirap na nakabuayubay sa krus. Batid ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya nang sumapit ang Easter Triduum, ay paghahanda na iyon at pamaalam niya sa kanyang mga alagad. Sa paghuhugas ng paa ng kanyang mga alagad, ay ipinakita ni Jesus ang halimbawa ng paglilingkod na inaasahan sa kanyang mga tagasunod. Samantalang sa banal na hapag ay binanggit niya ang pagkakanulo sa kanya at kung paano siya mamamatay sa kamay ng mga Romano. At ang utos po niya ay alalahanin natin siya. Sa unang Korinto, chapter 11:25 ay ganito na nababasa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Alalahanin natin ang bagong tipan na pinagtibay ng nabuhos niyang dugo. Ito ang ating ginagawa sa tuwing nakikibahagi tayo sa banal na hapag ng Panginoon, kung saan ginugunita natin at inaalala kung paano siya naghirap at namatay sa krus. Na bago pa nangyari ang mga ito ay sinabi na ni Jesus sa kanyang mga alagad, dahil batid niya ang matinding hapis na kanyang pagdadaanan at ang kanyang magiging kamatayan. At nang siya nga ay dakpina, pahirapan at ipako sa krus, ang unang nabanggit niya sa kanyang huling 7 wika ay ang ihingi ng tawad sa Diyos Ama ang lahat ng nagkakasala. Ano po ang mensahe na nais nitong ipaunawa sa atin? Tunay na dalisay at walang kasing dakila ang pag-ibig ni Jesus. At siya ay may mahabaging puso na sa kabila ng lahat ng pasakit, hirap ng katawan, isipan at kalooban ay kapakanaan at kaligtasan pa rin ng mga napapahamak ang higit niyang pinahahalagahan. Ang kanyang pag-ibig at kahabagan ay nanaig sa anuman niyang kagalagayan. Ito ang nais ni Jesus na matutunan at tularan ng mga Kristiyano bilang kanyang mga tagasunod. Ano-ano ba ang nagagawa ng mahabaging puso? Una, makapagpapatawad ng totoo. Ama, patawarin mo sila. Nagsusumamo ang tinig ni Jesus habang hinihiling sa Diyos Ama ang kapatawaran para sa mga taong gumawa sa Kanya ng kalapastanganan sa mga oras na iyon. Malinaw para kay Jesus ang kasamaang nararanasan niya sa kamay ng mga Romano at mga Hudyo ay udyok ng hari ng kadiliman na siyang nangingibabaw sa mga sandaling iyon. Na ang mga taong gumagawa niyon ay biktima rin lamang ng naghaharing kasalanan, kung saan lahat sila ay sunod-sunuran at walang kakayahan na gumawa ng mabuti at nararapat. Makikita natin ang katotohanan ito sa sinabi ni Jesus na hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ginawa nila ng masama si Jesus. Ipinagkanulo, itinatwa, inalipusta, nilait, sinaktan ng labis-labis, ipinapako sa krus at pinarusahan dahil sa isang malabong bintang o habla. Pero hindi sila malay na sila ay kumikilos sa udyok ni Satanas para biguin ang plano ng Diyos na pagliligtas sa atin. Si Satanas talaga ang author o direktor ng dramang ito. Si Judas ay inudyukan ni Satanas na ipagkanulo si Jesus. Si Pedro naman ay tinukso ni Satanas na itatwa si Jesus. Ang mga punong saserdote at mga pariseyo ay sinulsulan ni Satanas na sa pamamagitan ng inggit para
para ipapatay si Jesus. Ang mga tao naman ay sinusulan ng mga punong saserdote para i-condemn si Jesus. Ang mga sundalong Romano naman ay kumilos ayon sa utos sa kanila. Lahat sila ay pare-parehas na kumikilos na hindi malinaw na nalalaman bakit nila ginagawa ang kanilang ginagawa. Alam ni Jesus na sila man ay biktima din lamang ng mga plano ni Satanas. Hindi nila alam na sa likod ng lahat ng iyon ay naroon ang makaslanang kapangyarihan ni Satanas. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Habag sa halip na galit ang kanyang naramdaman, awa at pakikidalamhati sa mga kaluluwang napapahamak sa halip na paghihiganti, puot o pagkasuklam. Kaya nagawa niyang ipakiusap sa Ama na patawarin sila. Alam ni Jesus na kung hindi niya ihingi ng tawad at habag ang mga taong ito sa Diyos, ay tiyak na papanagutin sila ng Diyos Ama sa lahat ng kanilang ginawa at sinabi laban sa Kanya. Kahit pa ang totoo ay ginawa nila iyon nang hindi nila nalalaman at wala silang alam sa buong pangyayari. Ang mangyayari sa kamatayan ni Jesus ay matagal lang itinikda ng Diyos at talagang mangyayari iyon. Pero kahabag-habag ang taong aktual na magsasagawa noon dahil tatanggap siya ng kaukulang parusa. Mateo 26:24. Ngunit dahil sa habag ni Jesus sa kanila, ay inihingi niya sila ng tawad sa Diyos Ama. Tiningnan niya ng may kahabagan ang lahat ng gumagawa sa kanya ng masama. Pati ang dalawang tampalasan, maging ang mataong umuusig at nagpapahirap sa kanya. Batid niya na hindi mga ordinaryong tao ang kalaban, kundi ang kapangyarihang naghahari sa sanlibutan. Ganito po tiningnan ni Jesus ang mga pangyayari bilang katuparan ng kalooban ng Diyos Ama. Kapag meron tayo ng ganitong pananaw, ay magagawa rin nating magpatawad ng totoo sa kabila ng masasakit na karanasan. Ang sabi sa mga taga-Efeso chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mahukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kapag lubos po nating naunawaan na ang ating kapwa ay biktima rin ng naghaharing kasamaan sa sanlibutan, kung paanong tayo man ay nagkakasala rin kagaya nila, ay madali nating mapapatawad ang mali nilang ginagawa. Kung paanong tayo ay humihingi ng awa at gabay sa banal na Espiritu upang iadya sa pagkakasala, ay maiisip mong kailangan din nila ng kahalintulad na tulong at habag, mga kapatid. Hindi galit, kundi kahabagan ng ating madarama. Awa sa halip na puot ang mamamayani sa ating puso. Kapag taglay natin ang mahabaging puso ni Jesus, ay makapagpapatawad tayo ng totoo. Alalahanin ang nasusulat sa unang Juan chapter 2 verse 11. Ang sabi po doon, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan, sapagkat binulag siya ng kadiliman. Kay Jesus ay nagkaroon tayo ng pag-asa. Inilipat niya tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Hindi na tayo bulag. Hindi na tayo bulag sa katotohanan at malinaw kung saan ang ating patutunguhan. May direksyon ng ating buhay. Hindi puot ang dapat na mamamayani sa ating puso, bagkus ay habag at pagpapatawad. Taglay nawa natin ang mahabaging puso ni Jesus. Kaya pakisabi sa iyong katabi, mga kapatid, patawad na. Nasa liwanag ka na. Pangalawa po, maipapanalangin ang mga nagkakasala. Ama, patawarin mo sila. Hindi galit o puot ang naramdaman ni Jesus, kundi paghahangad ng napatawarin sila ng Ama. Kaya naman nanalangin siya. Si Jesus sa kanyang sariling kalikasang Diyos ay kapantay ng Ama at ng banal na Espiritu. Sa kanilang sarili ay nag-uusap sila ng pangkaraniwan lamang. Pansinin ninyo sa Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis.
At sa Genesis 11:6, sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Ang mabuti ay bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. Kasuwa lamang sila nag-uusap. Subalit nang suguin si Jesus ng nagkatawang tao at nanaog dito sa lupa, kapansin-pansin mga kapatid na sa tuwing kakausapin niya ang Diyos Ama, ay ginagawa niya ito sa pamamagitan ng panalangin. Ano man ang kanyang iniisip gawin o ginagawa, ay inuumpisa niya ang lahat sa panalangin. At kahit sa puntong ito na nakapako na siya sa krus, ay dinalangin pa rin ni Jesus ang mga taong gumawa sa kanya ng kalapastanganan. Sa kanyang kalikasang tao, ang ikalawang persona bilang anak ng Diyos, siya ay totoong tao kagaya natin sa pisikal na katawan, isipan at damdamin. At ipinakita at isinabuhay ni Jesus ang isang magandang halimbawa. Tinuruan niya ang kanyang mga alagad na manalangin. At ito rin ang inaasa niya na tutularan natin. May mga taong gagawa sa atin ng masama. Gusto ni Jesus na huwag natin silang sumpain, kundi idalangin natin sila sa Diyos Ama. Batid ni Jesus na kanya sa pag-alis sa daigdig, sa pagbabalik niya sa luklukan ng Ama, ay mangangailangan ang tao ng daan para makipag-ugnayan sa Diyos. Sa Unit 3 ng Pasib ay nalaman po natin na ang tanging paraan ng pakikipagniig natin sa Diyos sa ating panahon ay sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita. Ito ang pagbabasa ng Biblia at pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin natin mga kapatid na ipaunawa sa inyong lahat ang halaga ng pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Ito ang tanging paraan upang marinig natin ang Diyos at ganoon din naman tayo sa Kanya. Kaya pakisabi sa katabi, manalangin ka. Ito ang mabuting halimbawa na ipinakita ni Jesus at itinuro sa Kanyang mga alagad. Ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan at kagyat na dinirinig ng Diyos. Maging ang paraon ay nakiusap kay Moises sa Exodus 10 and 17. Sabi doon, patawarin ninyo ako at ipinakikiusap kong ipanalangin ninyo ako kay Yahweh na alisin na sa akin ang nakamamatay na parusang ito. Kung sa lumang tipan na iniutos na ibigin ang kapwa kagaya ng sarili, sa pagdating ni Jesus sa bagong tipan ay mababasa natin sa Mateo 5:44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kapwa, ang mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Hindi lamang basta ibigin ang kapwa, kundi ipanalangin daw maging ang mga umuusig sa atin. At sa Lucas 6:28, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Pagpalain ang mga sumusumpa at ipanalangin ang mga nang-aapi. Tinupad ni Jesus ang kanyang turo. Sa krus ay dinalangin niya ang mga umuusig sa kanya. Sa puso ng Diyos ay ganito talaga, niya pinakikitunguhan ang mga gumagawa ng masama. Sa kalakhan ng kanyang pagmamahal, ay pagmamalasakit pa din ang nangingibabaw kahit pa sa mga kaaway. Kaya hindi lamang niya ito itinuro, ipinamuhay din niya at ipinakitang halimbawa. Ito ang halimbawang iniwan ni Jesus na ngayon ay pinangangaral natin sa buong iglesia. Ibigin ang mga kaaway at ipanalangin ang mga umusig sa inyo. Nakita ni Jesus ang kawalang pag-asa at kalunos-lunos na kalagayan ng mga makasalanan at ang malakim na kahantungan ng kanilang kaluluwa. Kaya't sa kabila ng kalupitan ng mga umusig sa Kanya at ang pagpapahirap na Kanyang naranasan, ay namayani pa rin sa puso ni Jesus ang awa at kahabagan at kabaitan sa mga taong ito. Sa udyok ng kanyang mahabaging puso ay inihingi niya ng paumanhin sa Diyos ang mga umusig sa kanya at ang panalangin niya, Ama, patawarin mo sila. Gaano kadakilang pag-ibig? Magagawa ba ito ng tao? Kaya mo bang magpatawad ng ganito? At ipanalangin sa Diyos na patawarin ang sa iyo umuusig? Tama kapatid. Napakahirap sa isang tao. Kailangan nating taglayin ang isang mahabaging puso
katulad ng kay Jesus, para magawa natin ito. It takes a truly merciful heart to deliver our tormentor for God's forgiveness through prayer. At ang pangatlo po, unawain. Umunawa. Ang panalangin ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Siya ang inuusig at pinahihirapan. Siya ang ipinako sa krus upang patayin. Subalit siya pa ang umintindi at umunawa sa mga lumalapastangan sa kanya. Habang nagtitiis siya ng matinding hirap, ay iniisip din niya kung anong dahilan meron ang mga Hudyong ito na nagpapahirap sa kanya. At sa kanyang karunungan ay binigyang katuwiran na ang ginagawa ng mga taong ito ay bunga ng kanilang kawalang malay at kamangmangan. Kung ihamping po natin sa batas ng tao, ay para bagang ang kahalintulad ito ay mga batang musmos o wala pa sa wastong isip. Na kung makagawa man ng krimen, ay hindi ibinibilanggo o pinarurusahan, bagkus ay inaaruga at kinakalinga, kinukuha ng DSWD. Isinasa ilalim sa gabay at pagtutuwid. Hindi pinarurusahan. Ganito po tiningnan ni Jesus ang mga pangyayari. Sa halip na galit ay kahabagan. Ang kanyang saloobin ay walang bahid ng paghihiganti. Para bagang sinasabi niya na huwag silang singilin, huwag pagbayarin, sa dahilang hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mababasa natin sa Santiago chapter 3 verse 13 ang ganito, Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at katarungan. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. 17. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat ay malinis ang pamumuhay. Maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Ang may katarungan daw mula sa Diyos, ang may karunungan daw mula sa Diyos ay may pangunawa at nakakaunawa. Nakikita sa kanila ang wastong pamumuhay na may pagkapakumbabaan, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti nang walang pagkukunwari. Kagaya ng nauna ko ng tanong mga kapatid, kaya ba itong gawin ng tao? Magagawa ba natin magpatawad at unawain ang kalagayan ng taong gumagawa ng masama sa atin? Tayo na ang biktima, subalit tayo ang dapat na makaunawa at magpakundangan. Pwede ba yun? Pwede ba yun sa atin? Amen. Pwede po mga kapatid. Kung taglay mo ay isang mahabaging puso, magagawa mo ring unawain, maging ang mga taong umuusig at nagpapahirap sa iyo. Ang una sa huling 7 wika ni Jesus bago siya nalagutan ng hinasa krus ng Kalbaryo, ay nagpakita ng kanyang mahabaging puso. Isang pusong handang magpatawad ng totoo. May panalangin ang mga nagkasala at umunawa sa kalagayan nila. Ipinagkaloob ni Jesus ang pinakadakilang handog, ang walang kasing halagang buhay niya para maligtas ang mga nagkakasala. Bunsod ng kanyang mahabaging puso. Inaasahan din naman sa ating mga mananampalataya na sumunod sa halimbawa ni Jesus. Ang sabi sa mga taga-Roma 16 verse 26, mga taga-Roma chapter 16 verse 26, subalit sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng mga isinulat ng mga propeta, upang ang lahat ay sumampalataya at sumunod sa Kanya. At sa 2 Korinto, chapter 10, verse 5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Sa ating sarili, mga kapatid, bilang tao, ay napakahirap sumunod sa halimbawa ni Kristo. Ang magkaroon ng mahabaging puso, kagaya niya, ay hindi madali sa sinumang tao sa kanyang kalikasan. Malibang ipagkaloob mismo ito sa atin ng Panginoon.
Hilingin natin sa Diyos na sa ating mga personal na panalangin, na biyayaan tayo ng maliwanag na isipan at mahabaging puso na kagaya ng kay Jesus, upang makapagpatawad tayo ng totoo. Maipanalangin din natin ang mga umuusig sa atin at maunawaan natin na silang gumagawa ng masama ay kagaya rin naman natin na nagkakasala at nangangailangan ng tulong at gabay ng banal na Espiritu, upang makamamuhay tayo mga kapatid ng may tunay na pagpapasakop at pagsunod kay Kristo. Ayon sa kalooban ng makapangyarihang Diyos, purihin po ang Panginoon. Tayo magpapatuloy. Pagbulayan naman po natin ang ikalawa sa huling 7 wika ng ating Panginoong Jesus na matatagpuan natin sa Lucas, Kabanata 23, talata 43. Luke chapter 23, verse 43, na nagsasabing, sinasabi ko sa iyo, ngayon day isasama kita sa paraiso. Upang higit nating maunawaan kung bakit ito sinabi ni Jesus, basahin natin simula verse 32 hanggang 33, tapos tatalon tayo ng 35 to 43. Lucas chapter 23, verse 32, may dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Mesyas, ang hinirang ng Diyos. Verse 36, nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya, sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. 39, tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga gawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, gayon di isasama kita sa paraiso. Sa version po ng Abab, ay sinabing, yung verse 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Laman ng pang-uusap na ito ang pangako ni Jesus sa isang salaring nagpahayag ng kanyang pananalig kay Jesus. Laman nito ang pangako. Ito ay tugon ni Jesus sa request ng salaring iyon na alalahanin siya kapag si Jesus ay naghahari na. Kung iisipin, bakit napakadali namang magbitaw o nagbitaw ni Jesus ng gayong pangako sa isang taong napatunayang nagkasala at karapat-dapat sa kamatayan? Parang ang bilis naman magbigay ni Jesus ng pangako. Bago tayo dumako sa pagtalakay sa talagang tema natin sa pagbubulay nito, balikan muna natin ang mga bagay na ipinamalas ng salaring ito. Kung kaya nangako si Jesus na sa kanya na tunay ngang noong ding araw na iyon ay isasama siya ni Jesus sa paraiso. Una, yung pagkatakot sa Diyos. Sa Lucas 23 verse 40, ay pinagsabihan niya ang kanyang kasama na, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Habang pare-pareha silang nakabayubay sa krus, dumating sa puso ng isang salaring iyon, yung pagkatakot sa Diyos. Bigla siyang nakadama ng pagkatakot sa Diyos. Isang bagay na wala sa kanya dati. Sa tala ni Mateo, sa Mateo chapter 27, verse 44, hindi lamang ang isang tulisan o isang salarin
ang umaalipusta kay Jesus, kundi maging yung dalawang yun. Kaya dun sa 27 verse 44 ay sinabing, at inalipusta rin siya ng mga tulisang ipinangakong kasabay niya. Pero pagdating sa tala ni Lucas, yung isang salari na lamang ang umaalipusta kay Jesus at ang isa ay sinasaway ang kapwa niya, tulisan. Alitang totoo, naniniwala tayo na hindi ko kontrahin ng Biblia ang kanyang sarili, nangangahulugan lamang na sa pasimula, ang dalawang tulisan ay parehas na umaalipusta kay Jesus. Tanda ng kanilang hindi pagkilala sa Kanya. Tanda ng kanilang kawalan ng pagkatakot sa Diyos. Ngunit habang nagpapatuloy ang eksena sa krus, mayroong nabago sa puso ng isang saliri na ito. Nagkaroon siya ng pagkatakot sa Diyos. Kaya bakit nag-usal ng pangakong pagliligtas si Jesus? Yung pagkatakot sa Diyos. Pangalawa, yung pagsisisi at pagpapakumbaba. Lucas 23 verse 39. 40. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. 41. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ang pagbabago ng kanyang pagturing kay Jesus ay nagpapakita ng kanyang pagsisisi. Hindi lamang yun, kundi maging ang pagkilala niya sa kanyang mga kasalanan at ang pagkilala niya na siya'y hindi karapat-dapat o na siya'y karapat-dapat sa kaparusahan at kamatayan. Pangatlo, yung pagkilala sa katuwiran ni Jesus. Verse 41. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Kinilala niya na si Jesus ay matuwid at banal. Naroon siya sa krus, hindi dahil siya nagkasala, kundi dahil siya'y matuwid at banal. Pang-apat, yung pananalig kay Jesus. Nang sabihin ng salaring ito, Jesus, verse 42, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Nanalig siya na si Jesus nga ay hari at tiyak nga na itatatag niya ang kanyang kaharian at nais niyang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Nais niyang makasama sa kaharian ni Jesus. Sa oras na iyon ay kinilala niya si Jesus bilang hari at tagapagligtas ng kanyang buhay. Nakita ba natin mga kapatid na ang pangakong pagliligtas ni Jesus sa salaring iyon ay may malalim na basihan? Sa mga may takot sa Diyos, sa mga nagsisisi at nagpapakumbaba sa Diyos, sa mga kumikilala at nananalig kay Jesus bilang Diyos na banal at matuwid. Bilang hari, Panginoon na tagapagligtas, nangangako si Jesus ng kaligtasan. Ang pangako ni Jesus na iyon sa salarin ay punong-puno ng kahulugan ng sabihin ni Jesus. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon di kakasamahin kita sa paraiso. Naglalaman yun ng tatlong mahalagang katotohanan tungkol sa pangakong pagliligtas sa sino mang sasampalataya kay Jesus. At yun ang pagtutuunan natin ng higit na pagbubulay ngayong umaga. Tatlong katotohanan tungkol sa pangakong pagliligtas ni Jesus sa sino mang sasampalataya sa Kanya. Una ay yung katiyakan ng pangako, or the assurance, or the certainty of the promise. Tinignan ko sa iba't ibang salin ng Biblia yung katumbas ng salitang katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sa ESV, truly, I say to you, Good News Bible, I promise you. God's Word Translation, I can guarantee this truth. Sa ISV, I tell you with certainty. Sa King James Version, verily I say unto thee. Sa New Living Translation, I assure you, tinitiyak ko sa iyo, talagang totoong totoo. Ang pagsasabi ni Jesus ng gayon ay pagbibigay katiyakan sa salarin ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ang pangako iyon ay mapapanghawakan sapagkat ang nangako ay Diyos na tapat.
at kailan may hindi sumira sa kanyang pangako. Ang pangakong iyon ay pumapawi ng lahat ng pag-aalala at pagkatakot na harapin ang kamatayan. Di ba natatakot silang mamatay? Yun ngang isang salarin ang sabi niya, kung ikaw ang Mesyas, bumaba ka dyan. Iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo rin kami. Ayaw silang mamatay. Para sa marami, nakakatakot ang kamatayan. At hindi ba't kung mayroong nakakatakot ay ang harapin ang kamatayan nang hindi katiyak sa iyong patutunguhan? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba'y natatakot din na harapin ang kamatayan? Ang salaring iyon ay mayroon ng lahat ng dahilan para mag-alaala at matakot sa pagharap niya sa kamatayan. Hindi ba? Kung ang pagbabasihan lamang ay ang nakaraang pamumuhay. Kaya nga na siya nandun, nakapako sa krus. Dahil siya'y tunay na nagkasala. Ngunit nang tiyakin sa kanya ni Jesus ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa, nagkaroon din siya ng lahat ng dahilan para pumanatag at harapin ang kamatayan ng may kapayapaan. Sino bang nagsabi sa kanya? Si Jesus mismo. Sa kanyang pagsisisi, pagkilala at pananalig kay Jesus, natanggap niya ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at higit sa lahat, ang katiyakan ng pangakong pagliligtas ni Jesus sa kanya mula sa walang hanggang kapahamakan. Kung tunay na pinagsisisihan natin ang ating mga kasalanan at sinasampalatayanan natin si Jesus, mapapanghawakan natin ang katiyakan ng pangakong pagliligtas ni Jesus. Ang tugon ni Jesus sa pagsisisi at pananalig ay pagbibigay ng katiyakan. Anong pagkakaiba? Kaya ang idinulot ng katiyakang iyon mula kay Jesus sa puso ng salaring iyon. Ikaw ba naman ang sabihan ni Jesus? Sinasabi ko sa iyo, talagang nangangako ako sa iyo. Truly, I tell you. Hindi ba yun ang kailangan nating lahat? Ang katiyakang nanggagaling sa Panginoon. Ang katiyakang iyon ang pumapahabi ng lahat ng ating takot. Hindi nakakatakot ang kamatayan kung alam nating kinikilala tayo ni Jesus bilang Kanya. At kung ang Espiritu ng Diyos mismo ang tumitiyak sa atin na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang sabi sa Roma chapter 8 verse 16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo. Ang Banal na Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang luwalhatiin ang mga kasama niya. Hindi ito nangangahulugan na nagiging anak tayo ng Diyos at naliligtas tayo dahil nagtitiis tayo na kasama ni Kristo. Hindi yun ang dahilan. Kundi ang mga tunay na anak ng Diyos ay sadyang nagtitiis kasama ni Kristo. Sa mga tunay na anak ng Diyos at pinangakuan ng pagliligtas ng Diyos, ang Banal na Espiritu mismo ang nagbibigay sa kanila ng katiyakan. Tanungin mo ang katabi mo, natanggap mo na ba ang katiyakan iyan? Huwag yung katiyakan ng kung sino-sino o yung katiyakan galing sa iyo. At kung binigyan tayo ng katiyakan ng Espiritu Santo, mapanghahawakan natin iyon. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi ako nagsisinungaling. Para bigyang pansin at panghawakang mabuti ang katiyakan ng kanyang pangakong pagliligtas. Kaya tayo ay nananabik at naghihintay sa kaganapan ng kaligtasan sa pagbabalik ni Jesucristo. Ay dahil nakatitiyak tayo sa pangako ng Diyos. Alalahanin mo araw-araw ang katiyakang natanggap mo mula sa Diyos. At mapupuno ka ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kagalakan. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad sa Lucas chapter 10 verse 20, magala kayo dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Diba? Ini-encourage tayo na humugot tayo, kumuha tayo ng kagalakan doon sa katotohanang nakasulat ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Pangalawa,
ay yung katuparan ng pangako, yung fulfillment of the promise. Ang sabi ni Jesus, ngayon day, isasama kita sa paraiso. Nang magsisi at sumampalataya kay Jesus ang isang salarin, tiniyak ni Jesus na sa araw ding iyon ay isasama siya ni Jesus sa paraiso. Ang katuparan ng pangungakong pagliligtas ay naganap, ay natanggap niya sa araw ding iyon. Alam natin pagkamatay ng salarin, tinupad ni Jesus ang kanyang pangako sa kanya sapagkat si Jesus ay tapat sa kanyang pangako. Sa oras na tayo'y tunay na magsisi at sumampalataya kay Jesus, agad niya tayong inililigtas mula sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kaakibat nito. Hindi natin kailangan makagawa muna ng mabubuting mga bagay o makabawi muna sa lahat ng ating mga naging pagkakasala at pagkukulang para ibigay niya sa atin ang kaligtasan. Kung ang basihan ng ating kaligtasan ay mabubuting gawa, hindi sana iginahawad agad ni Jesus ang kaligtasan sa salaring iyon. Sa araw ding iyon ay mamamatay na ang salaring iyon. At wala na siyang pagkakataong maitama pa ang kanyang naging mga pagkakasala sa nakaraan. Katulad ng ginawa ni Zaccheo. Hindi niya nga mababalikan yung mga taong pinagkasalahan niya. Hindi na siya makakahingi ng tawad. Hindi sinabi ni Jesus, sige, hahayaan kitang makababa sa krus at ma-extend pa ang buhay mo para mapatunayan muna natin kung tunay nga nagsisisi at sumasampalataya ka sa akin, saka ako ipagkakaloob sa iyo ang kaligtasang hinihingi mo. Hindi yung sinabi ni Jesus. Ang kaligtasan ay agad ipinagkaloob sa kanya nang siya'y tunay na sumampalataya. Dahil ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mabubuting mga gawa. Ang tunay na pananalig ay ito. Naniniwala tayo ay makasalanan at kahit paanong gawin natin ay wala tayong kakayahang iligtas ang ating mga sarili. Kaya naman inilalagak natin ang lahat ng ating pagtitiwala kay Hesukristo lamang na tanging makapagliligtas sa atin sa ating mga kasalanan. Hindi ba yun ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan? Na kahit na tayo'y makasalanan, ay iniligtas tayo ni Jesus. Isip-isipin mo nga. Kahit tayo makasalanan, ay iniligtas tayo ni Jesus. Nangyayari ito nang sumampalataya tayo sa kanyang ginawa sa krus. At nang nanalig tayo na sapat yun para bayaran ang mga pagkakasalang hindi natin kayang bayaran. Ngayon, gumagawa tayo ng mabuti at sumusunod tayo kay Jesus bilang pasasalamat sa pagliligtas niya sa atin at hindi upang tayo ay maligtas. Ang pagsunod natin kay Jesus ay tugon na lamang natin bilang pasasalamat sa kanyang kagandahang loob sa atin. Never tayong gagawa ng mabuti sa layuning maligtas sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananalig kay Jesus. Bagaman, tayo mga nabubuhay pa na mga nagkiklaim na mga Kristiyano ay hinihikayat ng Biblia na suriin ang ating sarili kung tayo ba'y namumuhay ayon sa pananampalataya. 2 Corinto chapter 13 verse 5. Hindi naman ito ibig sabihin na ang ating maging batayan ng katiyakan ng ating kaligtasan ay ang ating mga gawa. Kung gagawin natin yon, babalik tayo sa pag-asa sa ating sariling magagawa para maligtas. Hindi itinuturo ng Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya plus mabubuting gawa. Tanging sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus, makakamtan natin ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay pinagkakaloob ng Diyos sa oras na tunay mong sinampalatayanan si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Bagaman hindi pa tayo nakakarating sa mataas na antas ng palaglagong espiritual o spiritual maturity. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi upang maligtas, kundi dahil tayo iniligtas na. Dahil binuhay na ang ating spirito at pinananahanan na tayo ng spirito ng Diyos. Kaya kailan
ipinagkakaloob ng Diyos o tinutupad ng Diyos ang kanyang pangakong pagliligtas. Kanya ibinibigay ng Diyos ang kaligtasan. Kailan? Sa oras na tayo'y tunay na sumampalataya. Bagaman ang lubos na kaganapan ng ating kaligtasan ay sa muli pang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa 2 Korinto chapter 6 verse 2, ngayon ang araw ng pagliligtas. Pangatlo, ay yung kagandahan ng pangako o the beauty or the glory of the promise. Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ginamit ni Jesus ang salitang paraiso para ilarawan ang kagandahan ng lugar kung saan si Jesus pupunta at kung saan niya isasama o dadalhin ang salaring ito na nagpahayag ng pananampalataya sa Kanya. Ang paraisong tinutukoy dito ni Jesus ay yung pasamantalang pamamalagian ng mga nanalig kay Jesus. Pagkamatay nila, hindi pa ito ang bagong langit o ang bagong lupa. Gayunman, ito'y napakagandang lugar kung saan inaaliw ng Diyos ang mga naroon tulad sa kwento ng mayaman at ni Lazaro. Sila'y dinala sa Hades pagkamatay nila. Ang mayaman na hindi nabuhay sa pagkatakot sa Diyos ay nasa lugar ng pagdurusa at si Lazaro naman ay nasa lugar ng kaaliwan. Alam ng salarin, nagpahayag ng pananalig kay Jesus na sa araw ding yun ay mamamatay na siya. At hindi na niya hiniling pang iligtas siya sa pisikal na kamatayan. Ngunit sa mga pagkakataong yun, na-secure ang kanyang mabuhay, magpakailanman. Samantalang isa pang salarin ay naghahangad na maligtas mula sa pisikal na kamatayan, ngunit hindi nakikita. Hindi niya nakita ang pangangailangan niyang maligtas mula sa walang hanggang kamatayan. Pareha silang nagkasala at namatay sa krus. Ngunit magkaiba ang kanilang naging patutunguhan dahil magkaiba ang kanilang naging tugon nang masaksihan nila ang pagdurusa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang isang salarin ay isinama ni Jesus sa paraiso pagkamatay nito. Bagaman, bago siya mamatay, ay nagdanas muna siya ng matinding paghihirap habang nakabayubay din sa krus tulad ni Jesus. Ngunit iyon ay pansamantala lamang at hindi rin nagtagal. Nang marinig niya marahil ang kagandahan ng pangako ni Jesus, lalong nabuhayan siya ng pag-asa. Hindi ba't ang kagandahan ng pangakong pagliligtas ng Diyos sa ating na mga nananalig sa Kanya, ang source ng ating kaaliwan at pag-asa sa mundong ito na puno ng maraming kapighatian? Tanungin mo yung katabi mo, ikaw ba'y nakakaranas ng maraming kapighatian? Alalahanin mo ang kagandahan ng inihanda sa iyo ni Jesus. Ang paraiso ay hindi lamang isang napakagandang lugar dahil sa kagandahan ng mga bagay na naroon. Ang ini-imagine natin ay garden, na parang Garden of Eden. Kasi nagmula daw yung paraiso dun sa hinango sa salitang hardin, ano. Ngunit hindi lamang yun isang napakagandang lugar dahil sa kagandahan ng mga bagay na naroon, kundi higit sa lahat dahil sa persona na makakasama ng mga pupunta doon. Naroon ang presensya ng Diyos at hindi na tayo mamawalay pa sa Diyos magpakailanman. Kung sa mundong ito ay inaapuhap natin ang presensya ng Diyos, kaya tayo nag-aayuno at nananalangin, gusto natin sanang higit na madama ang Diyos, ang presensya ng Diyos, bagaman narinan siya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y parang ang layo sa Kanya. Gusto sana natin palaging maranasan ang presensya niya. Nauuhaw tayo sa Kanyang presensya. Ngunit doon ay hindi na tayo mawawalay sa Kanyang presensya. Danas natin kung gaano kasarap ang maranasan ang presensya ng Diyos. At kapag iwini-withhold ng Diyos ang Kanyang presensya dahil sa ating mga kasalanan, ang ating kaluluwa at spirito ay nagdurusa. Ngunit isang araw sa ating kamatayan o sa muling pagbabulikman ng ating Panginoong Jesus, mamamalagi na tayo sa presensya ng Diyos magpakailanman. Tanungin mo ulit ng katabi mo, gusto mo nang mauna? Hindi ba? Do'y wala ng pagdurusa.
Wala nang pagdurusa. Sapagkat lumipas na daw ang mga dating bagay sa pangitao ni Juan sa Pahayag chapter 21 verse 4 to 5. Ganito ang sinasabi tungkol sa bagong langit at bagong lupa. Nakalalagyan ng mga nanalig kay Jesus. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha, wala ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Gaano kaganda ang inihanda ng Diyos sa mga nanalig sa Kanya. Yun ay napakagandang lugar. Sapagkat doon ay mamamalagi, mananahan ang Diyos na kasama na makakapiling natin ng palagian ng Diyos. O, tanungin mo ulit, gusto mo bang makapiling ang Diyos ng palagian? Eh talagang pag inabwisi tayo ng mga tao sa paligid natin ay anong hirap. Parang nawawala agad tayo sa presensya ng Diyos. Ngunit doon ay makakapiling natin ang Diyos ng palagian. Mananahan tayong kasama ng Diyos. At papahirin ng Diyos ang ating mga luha. Do'y wala ng kamatayan. Wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak. Wala ng sakit, wala ng sakit. Kung ang basihan ng kaligtasan ay mabubuting gawa, magtatapos na po ako, ang salaring iyon ay hindi makakapasa. Hindi siya karapat-dapat na mapunta sa paraiso. Siya ay namuhay sa kasalanan sa nakaraan at wala ng pagkakataong may tama pa ang kanyang mga naging pagkakasala. Tulad ng kanyang sinabi, siya'y tunay na karapat-dapat sa kaparusahan at kamatayan. Ngunit nasumpungan niya ang kahabagan at pagliligtas ng Diyos sa mga huling sandali ng kanyang buhay, nang nalika sa kanyang puso ang pagkatakot sa Diyos, ang pagsisisi, ang pagpapakumbaba, ang pagkilala sa katuwiran ni Jesus, ang pananalig kay Jesus bilang hari at tagapagligtas. Ang basihan ng kaligtasan ay hindi ang ating mga gawa. Kung ang titingnan ni Jesus ay ang ating mga gawa, tiyak na walang makakapasa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka din makakapasa. Ngunit, ang hinihingi lamang sa atin ay magkaroon tayo ng pagkatakot sa Diyos. Magsisi tayo at talikuran natin ang ating mga kasalanan. Kilalanin natin si Jesus. Sampalatayanan natin siya bilang hari at tagapagligtas ngayong buhay, ng ating buhay. Ngayon, maaaring dumating sa atin ang mensaheng ito sa magkaibang paraan. Depende sa ating kalagayan. Maaring para sa iyo, ito ay isang paalaala at tapik. At maaari din namang ito ay nagbigay ng kaaliwan at pag-asa. Ito ay isang paalaala sa mga taong nagpapatuloy sa pagkakasala at hindi kinakikitaan ng tunay na pagsisisi at pananalig kay Jesus bilang hari at tagapagligtas. Kung ikaw ito, ngayon ang tamang oras para tumugon, magpasakop at manalig kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi ni Pablo sa 2 Corinto chapter 6 verse 1, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo. Ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Mga kapatid, ngayon ang araw ng pagliligtas. Hindi bukas. O hindi sa iibang panahon. Ibig sabihin, ngayon din ang nararapat na panahon na isuko mo ang iyong buhay kay Jesus kung hindi mo pa yung nagagawa. Dahil maaaring wala ng bukas para sa iyo. Ang panawagang ito ay isang urgent na paanyaya na nangangailangan ng agarang pagtugon. Sa kabilang banda, ang mensahe naman ay maaaring dumating sa iyo bilang kaaliwan at pag-asa. Sa atin na mga tunay na nananalig sa Panginoong Jesus, ipinapaalaala na hindi ang sanlibutang ito ang tunay nating tahanan. Sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 20, Filipos 3:20,
Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula rooy naghinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Ang isa sa palatandaan ng mga tunay na nananalig kay Jesus ay ang kanilang pananabik sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo upang ipagkaloob niya sa atin ang kaganapan ng ating kaligtasan. Bulay-bulayin natin ang katiyakan, ang katuparan, ang kagandahan ng pangakong pagliligtas sa atin ni Jesus. Ituon natin ang ating paningin sa ating patutunguhan at hindi sa ating kasalukuyan. At mananauli sa atin ang kapayapaan, ang kaligayahan, ang kaaliwang walang kapantay at walang pagsidlan. Sabi ni Pablo, at ito na ang huling talata na babasahin ko sa 2 Korinto chapter 4 verse 17, ang bahagya at panandaliang kapaghatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita.